puno ng mga hamon ng buhay. Tayo na at samahan kami at makipagtalakayan sa Pulso, Kuro-Kuro at Balita tuwing Lunes hanggang Huwebes ng umaga mula 7 hanggang 8 ng umaga dito sa 1143 DZMR. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 DZMR, your Missions Radio. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagdiriwang ng matatag at tapat na pamamahayag. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po sama-sama muli dito po sa ating programang Konektado. Member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na kayo po ay nag-i-enjoy ngayon pong weekend na ito. Medyo iba po ang takbo ng panahon, at least dito po sa NCR. Bumalik yung medyo mainit at maaraw at medyo nakakaranas na tayo ng, sabi nga yung katuyuan. Kasi last week, medyo yun nga ho, tayo ay nababad sa tubig dahil sa sunod-sunod na pagbaha at maging sa mga pag-ulan po dulot ng habagat. Yan naman po ibang karanasan at medyo welcome development, lalong-lalo na sa mga naglalaba. Nakakatuyo na ho ng sinampay at the same time, medyo pwede na hong maglakad-lakad at mamasyal nang hindi ho natatakot sa pagbaha at sa pagbuhuso ng napakalakas na ulan. So, I do hope na kayo po ay nasa maayos din na kalusugan, hindi po tayo nagkakasakit at nakaka-recover po ang ating mga pangangatawan, makakapahinga at magkaroon din ng pagkakataon para po tayo rin ay patuloy na ma-refresh, para ma-recharge, para sa iba't iba pa po nating mga activities sa buhay. Well, ngayon po ay nasa buwan na tayo ng Agosto. Yan po ay napakagandang biyaya galing sa Panginoong Diyos na tayo po ay nandito na sa 8 buwan ng taong 2025 at isipin nyo, konti na lang magsisimula na ang mga bare months. Ang bilis, ano? Kaya yun nga mga kausap ko kahapon ay nagbabanggit na, nako, ang bilis ng parang yung panahon daw ay umihip lang yung hangin at nagkaroon na ng paglipas yung ilang mga buwan. Pero ang kagandahan naman po yung ating pagkatuto at pagkaalam sa kalooban ng Panginoong Diyos. Pag mature ay atin din hong natamasa, no? Sa atin din hong patuloy na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Well, ito hong nakaraang buwang July, atin hong mga discussions ay may kinalaman sa ano ba ang ating tinatanggap mula sa Panginoon. So pinag-usapan po natin ang ilang mga topics. Sinimulan po natin sa blessings, sinigundahan natin ang opportunity. Then of course, kung naalala ninyo, isa sa mga pinoprovide ng Panginoon sa atin ay access, no? Makalapit sa Kanya, yung pahintulot na tayo makapag-usap at makahiling sa Panginoon. So yun yung paglapit sa Panginoong Diyos, sa Kanyang trono ng biyaya is really a great privilege, no? So yung tawag doon ay access. And then of course, yung last is we talked about wisdom. At atin nga ang ginamit yung Book of James para may pakita na ang kaunawaan galing sa Diyos is given for a reason. Yan po ay para magamit natin sa ating real life situations, whether panahon ng blessing or panahon po ng challenges. We will know how to navigate yung takbo ng buhay. So itong month ng August ng atin naman pagtalakay, ano naman yung pwede kong ibigay sa takbo ng aking buhay para naman magkaroon po ito ng patuloy na pag-progress at pagkakaroon ng improvement. So we will start off with our topic for this particular weekend na ang pagtukoy at pagtalakay po natin is about effort. Tama po ang inyong narinig, effort. Di ba minsan binabanggitan po natin ng mga tao or binabanggitan tayo ng mga tao, huwag mag-effort ka naman. Ano ba ang ibig sabihin ho ng effort? Well, meron ho ako nakuha from Oxford Dictionary na ang sabi po ang tungkol sa effort, it's the exertion or striving, whether physical or mental, a vigorous attempt, the result of any concentrated or special activity. It may be an achievement,
a product, anything that is made. No? So, ang pinaka-idea po nito, kung nagbibigay ka ng panahon, pahalaga, pansin, pagtutok ng iyong lakas, kaisipan man, o ito ay pang-pisikal, para tugunan ng isang bagay, yan po ang effort. No? Kasi nga, may pagpapahalaga ka sa isang bagay na gusto mo makamit o maabot sa buhay, ibinibigay mo yung kinakailangan. So, that's basically in relation to effort. May isa nga ho akong nakuha na parang pag-expand ng idea na effort. Ang sabi po, effort is one of those things that gives meaning to life. Effort means you care about something, that something is important to you, and you are willing to work for it. No? Yung effort daw po ay pagpapatunay na may mga bagay na nagbibigay halaga at kahulugan sa buhay mo. At ito daw, kung ito ay isang bagay na binibigyan mo ng pahalaga at importansya, ito daw ay pagtutuunan mo ng iyong kakayahan at pagtatrabahuhan mo para talagang ito ay iyong makamit. No, ang ganda. No? So, kailangan pala talaga ng effort sa ating buhay. If you remember a few months ago, diniscuss naman natin yung passion. Sabi natin, yung passion, ito naman po yung intense emotion na nagbubunsod sa atin pasulong. Yung effort, I think, is related doon sa attitude. No? Yung handa kang ibigay yung pinakamaina mo para, sabi nga natin ma-ignite yung passion and eventually yung iyong ninanais ay matamasa mga or mapalapit ka at least dun sa goal ng iyong buhay. Marami daw mga kaugnay na salita ang effort, no? Mga synonyms. At kung itong mga bagay na ito ay ginagawa mo na tutugunan sa iyong buhay, you're making an effort. Ano daw yan? Number 1, the word is try. Sumusubok ka. You're attempting. Yung attempt is again another synonym for effort. No? So pag ikaw ay nagsusubok, yan po ay isang uri ng effort. Pangalawa, if you're willing to struggle and to toil. No? So ibig sabihin kung handa ka na talagang sumukong sa hamon, makibaka, no? Para sa isang bagay na gusto mong marating at matugunan sa iyong buhay, nagpapagal ka. Yan, effort yan. No? So sumusubok at nagpapagal. Yung word na endeavor, no? Ikaw ay ibig sabihin gagawa na aktibidad na may pinatutungkulan doon sa gusto mong makamit. Ayan, endeavor is also related to effort. Yung word na sweat, ano? Kaya minsan tayo ho ay di ba sabi nga natin, yung bunga ng ating mga paghihirap, ang kapalit ay dugo at pawis. Yan. So yung sweat ay pawis, ibig sabihin halos napiga ka. At ibinigay mo yung iyong makakayanan para sa isang bagay. No? So, yung sweat is related to effort. Yung exertion, ibig sabihin talagang binuhos mo yung makakayanan mo. And then of course, meron kang ginawa, may tinugunan ka, and that definitely, yung work na yan is related to effort. So, ang dami siyang synonym, pero ang lahat ng ito is related to mobility, action, and intentionality. No? So, sa ating mga buhay, very important daw yung effort. Even in the faith, no? Ako tuwan-tuwa dito sa 2 Peter chapter 1, 12 to 15. Especially considering, alam natin yung background ni Apostle Peter. Mamaya babanggitin po natin yun. Pero ito po yung sinulat niya to encourage the believers. Ang sabi niya, therefore, I intend always to remind you of these qualities, though you know them and are established in the truth that you have. I think it right, as long as I am in this body, to stir you up by way of reminder, since I know that the putting off of my body will be soon, as our Lord Jesus Christ made clear to me. So, ito po ay kanyang pagsasaad doon sa kanyang pananaw sa paglilingkod. No? Kasi very important yan. Ano ba ang iyong perspective in service to God, no? Yung ministry. Kasi nga, minsan, yung iyong pananaw ay malaki kinalaman sa kung anong ibibigay mo na pahalaga and definitely pagtugon doon sa kinakailangan. No? Si Peter, mataas ang kanyang pagtingin sa paglilingkod. Ito ay paglilingkod sa Diyos. Isang pananagutan na kailangan niyang tugunan ng mataas na uri ng, sabi nga natin, paggalaw o kaya ay paglilingkod. No? Hindi pwede yung patumpik-tumpik lang. Kasi ang kanyang gagawin
ay malaki may tutulong sa mga taong kanyang paglilingkuran. Una, magbibigay ng kalwalhatian sa Diyos. Kaya nga niya pinagbubuti. Pero may pangalawa, pag hindi niya ginawa yung mainam at hindi niya pinaalalahanan at patuloy na sabi nga ipinagtuunan ng pansin yung pagbabanggit paulit-ulit ng mga katuruan doon sa kanyang mga taong pinangangalagaan, meron silang mamimiss out, no? Yung mga pagkatuto, yung kanilang paglago, nakasalalay doon di ba? So may natutunan ka sa Panginoon na binibigay naman sa iyong obligasyon ngayon ay ipasa mo yan doon sa iyong mga inaalagaan na pinapapangasiwaan sa iyo ng Diyos. Pagka ikaw ay nagpabaya, hindi sila matututo. Pagka ikaw ay pinanlamigan ng iyong kalooban, oo nga, walang iritasyon, walang hirap, walang sakripisyo, wala ring bunga kasi yung pong buhay ng mga tao hindi mababago at hindi rin sila magkakaroon ng tamang unawa. So, yun yung tinatawag natin, kailangan niyang ibigay ang sure reminder. Bakit naman sa kanyang pagbibigay nito? Dalawa mapapansin ninyo, yung intensity at yung sense of urgency. Yung intensity, dahil nga ito yung ginagawa niya para sa Panginoon, na alam niya pag ginawa niya ng husto, papakinabangan ng iba. Pero yung sense of urgency is in relation to limited time. Anong ibig sabihin ho ng limited time? Alam niya na yung buhay niya ay hindi naman magtatagal na. At malamang sa hindi, ayon din sa ibinigay na prediksyon ng Panginoong Jesus patungkol sa kanyang buhay, na siya po ay maghahandog ng sarili para sa Panginoon. Ibig sabihin siya ay, at alam naman natin, he got martyred for the faith. Ang background kasi nitong si Peter, naalala niyo ba? Ito pinag-usapan natin nung Holy Week. Di ba merong Last Supper, yung pagkakikita-kita ng mga alagad kasama ng Panginoong Jesus, kumakain sila nung gabi na yon. At binabanggit ng Panginoon yung kanyang pagdadaanan, yung uhulihin siya, at yun nga, yung pag-aalay niya ng buhay niya. Si Peter ay isa sa mga malalakas ang loob na magsabing hindi siya papayag, parang ganyan. Pero niliwanag sa kanya ng Panginoong Jesus, gabi yun, no, yung kainan. Bago sabi nga natin, buhang liwayway at tumilaok yung tandang, ay ipagkakanulo niya ang Panginoong Hesukristo ng 3 beses. At nangyari nga, no? May isang okasyon nga doon. Yung batang babae, nagsabi, di ba isa ka sa mga alagad niya? Tinutukoy yung Panginoong Jesus at si Peter na alagad nga ng Panginoon. Siyempre, sa takot din niya sa buhay niya dahil hinuli na nga ang Panginoon. At lilitisin nga. Ang sabi niya, hindi. No? Pinagdidiinan niya. Ilang oras lamang pinagdidiinan niya. Hindi siya papayag mahuli ang Panginoon. Ngayon naman, ay kanyang, sabi nga natin, tinatalikuran na yung kanyang commitment sa Panginoon. So, ilang beses niya ginawa? 3 times. Kaya hindi ba yung last chapter ng John, pagka binasa ninyo yung muling pagkabuhay ng Panginoon sa kanyang pakikipag-usap kay Peter, 3 beses din tinanong ng Panginoon kay Pedro, mahal mo ba ako? Ayan. 3 beses. Yung pangatlo nga, medyo pinanghinaan na siya ng loob. Bakit kinakailangan ulitin ng 3 beses? Well, yung isang paliwanag, dahil 3 beses mo na-renounce, 3 beses mo yung i-affirm. Pero may pangalawa doon. Kasi yung unang 2 sagot daw niyang, yes Lord, I love you, ay hindi doon sa pinakamataas na level ng pagmamahal. Doon lamang sa pangatlong tanong na ibigay niya yung sagot na ayon sa level ng sabi nga natin, pagkatawag ng Panginoon, mahal mo ba ako? So mataas na klaseng pagmamahal yung hinihingi ng Panginoon. Nung sinagot niya sa pangatlo, nandun na sa level na yun. And then, saka sinabi ng Panginoon sa kanya, feed my sheep. No? So, ang kanyang magiging role ay tagapangasiwa sa kapulungan na, of course, pagmamayari ng Panginoon. Ito yung mga mananampalataya. Pero siya ay bibigyan ng responsibility, pangasiwaan ang kanilang feeding, pangasiwaan ang kanilang, sabi nga natin, growth. No? So, magiging parang shepherd siya at papastulan niya yung mga tupa ng Panginoon. And kalakip noon, binanggit ng Panginoon sa kanya, dadating ang panahon, bibihisan daw siya dahil hindi na siya magbibihis ng kanyang sarili. At ang iba, no, pagka binibigyan ng interpretation yung winika na yun ng Panginoon kay Peter, this would show na dadating yung point na magbibigay siya ng buhay niya
at yung maghahanda ng kanyang katawan for burial will be somebody else. Yun yung sinasabing bibihisan ka, pero hindi ikaw magbibihis sa iyong sarili. No? So, yun. No? Kaya siya meron siyang sense of urgency. Maiksi na yung panahon ko at baka nalalapit na yung pagkuha ng Panginoon sa aking buhay. Habang may pagkakataon, gusto kong i-maximize, bigay yung best effort to teach and to remind. No? And then, of course, yung goal, gusto niya magkaroon ng katiyakan that there will be a sure recall na sa kanyang patuloy na pagtuturo, pagdidiin, paulit-ulit na mga pagpapaalala, ang mga mananampalataya na kanyang makakasalamuha, talagang babaon sa kanila yung katwiran at kanilang maaalala at may papamuhay. No? Very important Kasi nga, di ba, minsan, kung kayo po ay napupunta sa mga lamay na nagpapatotoo yung mga anak doon sa yumao nilang magulang, may ilan na po ang nariringgan ko na sinasabi, ang aking magulang ay paulit-ulit sa mga katuruan, magmahalang kami magkakapatid, gawin namin pangunahin ng Diyos at pahalagahan namin ng Panginoon. Tinuturuan kami kung paano maging mabubuting tao. Yan. Yung mga turo na yun, hindi po namin makakalimutan. Di ba minsan ganun pagka naririnig mo yung mga testimony sa mga lamay, ang pagbabanggit ng mga tao, yung naging value sa kanila nung kanilang mahal sa buhay, ay may kinalaman doon din sa mga pagtuturong binigay sa kanila. Alam niyo, minsan, pagka paulit-ulit kang pinapaalalahanan, nakakainis. Totoo naman, di ba? Maraming mga tao na nagsasabi, kulit-kulit naman, paulit-ulit. Parang hindi ko naintindihan. Well, ang sabi nga natin, paalala ay gamot sa taong nakakalimot. Pero, may mga times kaya inuulit-ulit kasi hindi naman nagagawa, no? Kahit naintindihan mo. Kaya hindi mo naman sinusunod. So, kinakailangan patuloy kang paalalahanan. Hanggang sa hopefully makita na sa'yo that yung mga prinsipyo, yung kaunawaan at katuroang binibigay sa'yo ay talaga may pamuhay mo nga. So, sa case ng pananampalataya, effort is necessary para talagang ma-achieve yung goal na ibinibigay ng Panginoon sa atin. No? Yun po ay wag nating kakaligtaan na sa banal na kasulatan, yan po ay kabahagi. Meron akong nakita na isang drawing. Hindi ko lang may pakita sa inyo. Pero parang speedometer ng sasakyan na ang effort kinumpare sa low, normal, or high. Pagka halimbawa, binigyan ka ng responsibilidad at pagkakataon, pero nagpatumpik-tumpik ka, hindi ka ganado, baka ang effort na binibigay mo ay low. Sulyapan mo yung sarili mo, evaluate mo. Kasi ang low output, low effort, no? So, ang ending yan ay hindi rin kasing ganda ang magiging results. So, pwede mong iakyat from low, gawin mong average or normal, no? So, kung ano yung level na iyong ibinigay, yun din ang iyong pwedeng i-expect na outcome. Pero kung meron kang capacity to basically give yung pinaka-best and optimum effort, yung talagang sagad-sagaran na kaya mong igawad, bakit hindi? At pagka ikaw ay nagbigay ng high effort, malaki yung chance that it will reap yung tinatawag nating better results, or kung tatawagin natin more, sabi nga natin, rewards and yung outcome magiging ibang-iba, no? So, ganun din po sa ano man ating ginagawa, whether yan ay may kinalaman sa pangangalaga natin sa ating mga pamilya, di ba? Pag hindi ka nagbigay ng tamang panahon, hindi ka nag-invest ng pagtuturo, ng training, ang ending, wala kang aasahan na magiging magandang resulta. Minsan nagtataka ka, ba't walang alam? Yun ang malaking tanong. Tinuruan mo ba? Kasi kung tinuruan mo, may alam. Ba't ganyan ang naging dating yan? Well, tinrain mo ba? Kasi kung hindi mo tinrain, di dapat huwag kang mag-expect na maganda yung kalalabasan. Pero kung tinrain mo, malaki ang tsansa na merong magandang magiging outcome dun sa pattern of behavior o yung tinatawag nating katangian at pagkilos ng mga naging bahagi ng pamilya mo na sinanay mo rin. No? So, very important yun Sa trabaho mo, ganun din. Pag nagpatumpik-tumpik ka, low effort, di syempre, yun lang din ang masisipat sa'yo. Yun lang pinapakita mo Pero kung meron kang capacity to give the highest effort, and then makikita rin yung magiging bunga o resulta based dun sa yung mga tinutugunan,
Siyempre, makikita rin po natin na iba yung pagtansya at pagtrato sa iyong naging participation at ginawa. So, very important. Saan ba ang effort mo? Whether yan ay sa iyong profession, sa iyong relation or relationships, sa iyong personal endeavors, kahit sa mga pinagkakaabalahan mo lang sa bahay, mga domestic chores, makikita mo rin. Kaya nga, di ba lagi natin sinasabi, sipagan mo naman. Yan, effort yung hinihingi doon di ba? Pagbutihan mo naman. Yan, effort din yan. Kahit naman sa sports ganun din. Pagka walang gana yung kasama mo, pinaprompt mo mag-effort ka naman. Di ba? Tumakbo ka naman. Yan. Siglahan mo naman. Yan, di ba? So, naintindihan po natin ito sa lahat ng aspeto ng ating buhay. This is definitely needed. No? So, napakahalagang usapin pala yung effort. No? At I do hope na sa inyong mga buhay ay hindi nyo makakaligtaan na ito po ay gamitin. Alam niyo kung bakit? Kasi ang effort, malaki ang kinalaman para sa ating pagsisipag. Malaki ang kinalaman para sa pagtugon natin sa ating mga dapat gawin. Ang kanyang kabaliktaran ay pananamlay or ang pinakamalala ay katamaran. Ayaw natin na tayo po ay makadevelop ng katamaran. At bukas sa pagtutuloy po natin ng topic na ito about effort ay babasahin natin ng ilang passages that basically relates to it. No? Ano ba yung mga talata na nagsasabi na kapag ang isang tao ay walang effort o tinatamad ay magiging, sabi nga parang dagok din sa buhay niya yung magiging kalalabasan nito. No? Ibig sabihin, may balik din sa yung negatibo, yung iyong pagpapabaya at yung iyong kawalan ng gana at pagsusumikap sa mga dapat mong tugunan sa buhay. So, ang effort po talaga ay isang malawakang usapin. One word, pero it's very sabi nga natin, very much needed para po sa quality of life na meron tayo. And kailangan din para po sa tinatawag nating pagtugon sa mga responsibilities natin sa buhay. So, kailangan po ng effort. So, muli po ang effort, ito yung panahon, lakas, kakayahan na yung igugugol o ibibigay para tugunan ng isang trabaho, ang isang sitwasyon na gusto mong makamit. Di ba? So, nagbibigay ka ng iyong best. Nagbibigay ka ng iyong effort. Binasa natin ang 2 Peter chapter 1, 12-15 na kahit pala yung paglilingkod sa Panginoon requires yung tinatawag po nating full or maximum effort. Now, bakit may maximum na at ba't may full effort? Mamaya liliwanagin natin yan. Ang sabi sa 2 Peter 1, 12-15, therefore, I intend always to remind you of these qualities, though you know them and are established in the truth that you have. I think it right, as long as I am in this body, to stir you up by way of reminder, since I know that the putting off of my body will be soon, as our Lord Jesus Christ made clear to me. Tatlong bagay daw yung pinakita ni Peter dito. No? Number 1, kahit na alam na nila, uulitin pa niya. At sabi nga, i-remind sila at patuloy na bibigyan ng paunawa. Yun yung tinatawag na sure reminder. Bakit? Yun yung trabaho niya Inangkin niya na responsibilidad sa Panginoon, yung alagaan ang kawan ng Panginoon. At kalakip nun ay kanyang tinutugunan ng pagiging teacher, shepherd, at yung kanyang pagiging leader, and of course, yung kanyang pag-preacher, pagtuturo, ay talagang makikita po natin yung kanyang alam sa kalooban ng Diyos ay tinugunan niya ng puso at lakas para yung mga kausap niya ay talagang makuha kung ano yung kanyang alam at inuulit-ulit niya para lalo nilang ma-absorb at makuha sa quality na kanya pong tinatarget or nilalayon. So, yun yung tinatawag nating sure reminder. Yan yung mga perspective ni Peter sa ministry. Yung second, yung sense of urgency. Bakit intense na intense si Peter? Because it is done for the Lord. Pangalawa, makikinabang yung mga tao pag ginawa niya ng mainam. Pero bakit nga may sense of urgency? Kasi nga, alam niya, malapit na rin ang kanyang buhay ay kunin sa kanya. Dahil sa kanyang paglilingkod, alam niya na buhay niya magiging kapalit. At bago daw siya mawala, ay gagawin na niya yung nararapat. Since pinredict na ng Panginoon yung kanyang possible ending, no? Yung kanyang martyrdom,
At ito nga, kung yan ay padating na daw, kinakailangan gawin na niya yung pwede pang gawin. Hanggang sabi nga natin pwede pang pigain. Yan yung kanyang effort. And then, kasi meron siyang goal in mind so that there will be a sure recall. No? So, ni-remind niya ng husto. Alam niya mawawala siya. Pero gusto niya na yung kanyang ginawang pagtuturo at pagpapaunawa will basically lead to one beautiful ending. At ano yung beautiful ending na yun? Na yung kanilang pagkatuto at pagkaalam sa Panginoong Diyos at sa kanyang mga salita ay naging maayos dahil sa kanyang effort na ibinigay. So yan, napaka-importante po niyan. Now kanina, sabi ko nga sa inyo, merong best effort. Bakit? Kasi minsan, pagka tinignan po ninyo yung inyong pagbibigay ng effort, meron palang 3 stages at least. Pwede ka magbigay ng low effort. No? Minsan, yun nga, pagka ikaw ay napapagsabihan, ano ka naman, ganahan ka naman, ayusin mo naman. Bigay mo pa yung lakas mo, may kakayahan ka pa. Ayan. So baka hindi ka pa fully stretched. Ibig sabihin, baka meron nakaka-observe na patumpik-tumpik. O kaya parang playing safe ka. Kaya lang ang ending, you're just giving low effort. Now, bakit ho? Kinakailangan tayong i-push to give more. Kasi yung low effort will only yield low rewards. No? So, yung magiging resulta nun, maliit lang din. Kasi mababang antas lang yung binibigay mong effort. You can basically make it average or normal. And syempre, okay din yun. No? Kasi umakyat na from low to normal. Ayan. So, ito yung typical mong pwedeng ibigay. Syempre, tataas din yung antas ng magiging resulta. On the other hand, you can exert utmost effort. Yun nga yung high effort. Mahirap. It requires yung full strength and sacrifice. Pero pag binigay mo yan, yung result is of a higher degree or quality. So sa effort na binibigay po natin, doon din nakikita yung commensurate result. No? So yung katapat na outcome ay may kinalaman ho sa ating ibibigay na lakas, panahon at kakayahan. Well, ang atin daw buhay, no? Ito yung pasimula na ating second part, na kailangan daw nating ma-realize kung kailan ka mag-e-effort at kailan ka magre-relax. Alam niyo kung bakit? Maraming tao daw baliktad. Minsan, di ba, kunyari, meron kang siguro parang curve, no, sa harapan mo. Yung curve, parang maliit na burol. Pagka ang simula mo ay paakyat, you give your maximum effort kasi tinutulak mo paakyat yung burden. Pag nandoon ka na sa tuktok ng parang curve na yon o yung burol na yon, then definitely parang yung na-exert mong effort, nakarating ka na sa pinaka-highest point. Now, magkakaroon na yan ng kung pababa na mas medyo magaang na yung gagawin mong responsibility doon. So, ang point is, you give your effort doon sa simula. Kaya lang may mga tao minsan doon magsasabi ng, hindi, relax lang. Huwag tayo magpakapagod. Huwag tayo masyadong magbigay ng husto. Kaya lang, doon kailangan yun. No? Lalo na kung yung window of opportunity is very slim. Ibig sabihin, kailangan mong tugunan na ngayon. Kasi nga, baka pagdating ng panahon, malipasan ka ng gana, malipasan ka ng lakas, at malipasan ka ng pagkakataon. So, kailangan doon sa habang, sabi nga natin, medyo mahirap, doon may bibigay yung best effort. Ngayon, pagpababa na, siyempre, mas madali-dali na ng kaunti. Yung least effort, pwede ka na dyan mag-relax. Pag binaliktad mo daw yan, nag-relax ka kung kailan ka dapat intense. At bigla ka nagpanic sa gitna. Iniisip mo, dapat, noon ko pa binigay yung best. Saka ka ngayon maghahabol. Baka minsan huli na. Kasi baliktad nga Dapat nag-effort ka nung simula, then nag-relax ka nung dulo. Papansinin niyo yan sa pag-aaral. Ganon tayo. Di ba? Ano hong ginagawa? Bibigay ng professor sa earlier part pa ng semester yung syllabus. Alam na yung date kung kailan yung finals week. No? Hindi naman pwedeng hindi alam ng estudyante yung mga date ng exam. Lalong-lalo na yung finals. Alam niyo kung bakit? Ang kasunod nun, bakasyon alam ng mga estudyante kung kailan yung break. At syempre, bago yung break would be the exam week, basahan ng requirements and also yung pag-take ng mga tests. Alam mo kung gagawin? Doon sa simula, magpapatumpik-tumpik. Kung kailan malapit na yung exam, minsan hindi na nga isang araw yung gabi bago yung exam the following day, doon pipiliting basahin lahat. Ito yung problema.
Dalawa at least yung pinakamalaking obstacle. Number one, yung capacity ng brain mo to absorb the information needed at that short period of time. Di ba? Alam mo, kung inaral mo yan in a few days time or at least a few weeks or a few months time, na-absorb mo little by little. Parang siyan mo lang yan eh. Kaya mo kumain ng madami, pero yung capacity mo in one go ay may limitasyon lang. Pag pinilit mong ubusin lahat at kakainin lahat yung higit sa kapasidad ng bitukan mo mag-absorb, hindi mo kakayanin. Ma-overwhelm ka. Ganon din yung utak. Ang pipilitin buong gabi, babasahin yung isang buong libro na merong 200 pages. Paano gagawin mo? Sa dami ng mga details at information, pinipilit mong puwersahin yung utak mong pagkasyahin doon din. Ito yung pangalawa. Pressed for time. Sagad yung oras mo na bukas na mag-i-exam. Kaya yung iba nangyayari, hindi naman nila optimum time ng pag-aaral yung gabi. Doon pipilitin basahin ng basahin, naantok ka, hindi ma-absorb ng utak mo. So ang ending, pagdating ng umaga, sa binuhos mong lakas at yung sinakripisyo mong hindi ka natulog ng buong gabi na yun, wala ka pa rin naisagot na tama. Bakit? Hindi kinaya Ibig sabihin, mali yung diskarte. Doon pa lang sa simula, aralin mo na. Para pagkapanahon ng exam, karamihan na-absorb mo na, review na lang. Di ba? And then, pagka padating na yung exam yan, dahil na-absorb mo na, di unti-unti na yan, sasagot mo na yan. Gumagaang. Pero pag pinipilit mo lahat, pag samasamahin doon sa dulo, dahil nagpatumpik-tumpik ka sa simula, ngayon, nagra-rush ka, nagka-cramming ka sa dulo, ending? Masisira talaga yung diskarte natin. So, ganun din. Ang effort, mahalaga kung saan mo ilalagay. Dapat alam mo kung kailan ibibigay yung optimum effort, kailan naman yung time ng relaxation. Because both are needed. Kailangan natin mag-relax, kailangan din natin mag-effort. Kung kailan yung panahon ng effort, kailan yung panahon ng relaxation, you should know it. Pagka nagkabaliktad yan, you suffer. So, yun po ay napakahalaga. Now, also, in relation to how do you, see yourself? Ibig sabihin yung attitude mo and also yung nabubuong karakter sa'yo. Ano ba ibig sabihin natin? Well, ang gusto natin ay pagiging effective. Siyempre, gusto rin natin medyo yung effort ay manageable. So, ito yung 4 na pwedeng maging traits. Pagka yung 4 na siguro yung kombinasyon ay makikita sa atin. Ito yung una. Gusto mong effective, pero yung effort, hindi naman yung biglaan, yung unti-unti lang. Ang tawag sa iyo ay patient. Yan. Low effort, high effectivity, kailangan patient ka. Pagka gusto mong very effective and high effort, ang tawag sa iyo aggressive. Wala naman masama, no? Kaya lang, ingat ka lang sa burnout. Baka masobrahan ka ng pagod. Pero that's how you call a person who wants maximum effectivity or efficiency and high effort, aggressive. Ito naman, high effort, pero ineffective ka. Ang tawag doon, you're just basically grinding. Ano yun? Napapagod ka lang. Mukhang merong hindi ayos sa iyong sistema. Bakit bigay ka ng bigay? Wala nangyayari. So, kapaguran yung inaabot mo. Hindi sa hindi ka nagtsatsaga, hindi sa hindi ka kumikilos. Kaya lang, ineffective yung ginagawa mo. So, re-evaluate. Ito ang isa sa pinakamasama. Yung pang-4. Low effort and low effectivity, malamang sa hindi, you're lazy. Hindi ka nag-effort, kaya walang nangyayari sa buhay mo. Naalala niyo doon naman sa productivity curve natin, sa isang lesson natin about perseverance. Ano nga yung katwiran minsan? Hindi baling tamad, hindi naman pagod. Ayun. Kaya lang, in the end, you suffer for your lack of effort. No? So, yun. Kasama yun sa, kung tawagin natin observable principle sa buhay. No? It's very important. At ang sabi nga natin kahapon, pagka ikaw ay tatamad-tamad, meron din sinasabi ang Bible about it. No? From Proverbs chapter 21 verse 25. Ano ang binanggit dito ni Solomon? Sabi niya, the desire of the lazy will kill them, because their hands refuse to do anything. Iniisip ko, bakit? Bakit naman mauwi sa kamatayan o mauwi sa peligro yung naisin ng tamad? Then, nagtingin-tingin ako, yung desire ng tamad. Iba na lang gagawa niyan. Okay.
Anong desire ng tamad? Matulog na lang, matulog. Huwag siyang gagalaw. Ayan. Ano yung desire ng tamad? Saka na yan. Pagpapaliban niya yan. Oo nga. Sa pagpapabaya, lack of responsibility, lack of effort, and lack of, sabi nga natin, action. Ang ending yan, you will basically lose out on life. And may mga pagkakataon, lalo na kung necessity yung iyong pinababayaan, it might lead to your detriment. Kaya nga sabi dito sa Proverbs 21:25, the desires of the lazy will kill them because their hands refuse to do anything. Sipin mo, wala kagustuhang gumalaw, gumawa ng kahit anong bagay, yun ang kanyang nasain. Ang ending, baka masira mo yung sarili mo. So, paalala ho yan. Very important na reminder. Now, narinig niyo na ba yung iceberg illusion? Kung kayo po ay nakapunta na sa mga lugar na sobrang lamig at meron hong mga floating na malalaking piraso ng ice, yun yung tinatawag na iceberg, pwede nyo hanapin sa YouTube para makakita kayo ng video about icebergs. Malalaki ho yan, no? Minsan sa sobrang laki, pwede maghabulan yung mga hayop sa ibabaw. Like yung mga polar bears, nahabol yung mga penguins o kaya yung seal. Ganun siya kalapad, no? Pwedeng lakarin ng tao across. Pero yung nakikita mo daw na tip of the iceberg, maliit yan. Ang dapat mong maunawaan na kung meron daw yung ibabaw, mas malaki yung nasa ilalim. Yun yung tinatawag nating the iceberg illusion. Ang kita mo lang yung nasa ibabaw, hindi mo kita yung nasa ilalim, pero yung nasa ilalim ang dahilan kung bakit nakatayo yan or nakalutang ng maayos. Now, ano naman ang relationship niyan sa effort? Ito yan. Pag tinitingnan mo yung tao, lalo na yung nagtatagumpay, naiinggit tayo or humahanga tayo sa kanilang tagumpay. Well, maganda yun, no? Wag lang sana kasi ngayon minsan napansin ko rin sa social media ang style ng tagumpay, yung nagpapaypay ng pera, nagpapakita ng sobrang daming kotse. I think yun is more of the display, no? Minsan hindi totoo nadidiscover nga natin yung iba ba doon na nagpapa-impress lang without actually having anything to show for sa totoong success, but they're just displaying things. It's either it's not theirs, not fully paid, or it's just something na ginagamit lang to be a propaganda to prove one's success na hindi totoo. Yung totoong nagsasucceed sa buhay daw, you have to realize na yan yung nakikita natin sa labas. Wala namang masamang mag-succeed kung totoong success, no? At yung makabuluhang success. But you have to remember, true success involves yung nasa ilalim. Parang iceberg nga Nakikita mo ngayon yung taong nakangiti, may mga taglay na bagay, may karanasan, meron ho siyang na-achieve. Yan yung nakikita mo. Ano yun nasa ilalim? Nakita mo ba yung kanyang persistence, no? Yung mga panahon na siya ay dumanas ng failure, talagang tsinagaan niya, nagsakripisyo siya. Yung mga bagay na give up niya, na-disappoint siya. Yung disiplina niya na ilang oras siya nagtatrabaho, yung maagang-maaga gumigising, minsan gabing-gabi natutulog, yung pagpapagod niya, dedikasyon niya, yan, hindi minsan nakikita ng tao yan O kaya minsan hindi yun ang gusto nating malaman. Gusto natin malaman agad yung shortcut. Paano ka nagtagumpay? But there's no shortcut. To be able to truly succeed, you have to undergo the whole process. Kaya nga, the iceberg illusion. Pag ang iniisip mo yun, nakalutang lang yun ang gusto ko, illusion yan. Dahil ang kabuuan ng iceberg, the reality of the iceberg, yung nakalutang ay maliit na bahagi, yung nakalubog ang mas malaking bahagi. And in life, kung meron talaga nagtagumpay, sa ilalim ng kanyang, sa likod ng kanyang tagumpay, ay yung mga bagay na ginanap niyang mahihirap para siya ay magkaroon ng kaginhawahan sa kasalukuyan. Yun po, napakahalaga. So, effort is truly needed for success. So, huwag nyo rin kakalimutan yung God factor. No? Yan yung nilinaw naman ni Solomon sa Proverbs chapter 3 verse 6. Anong sabi niya? In everything you do, put God first. No? Yun yung foundation. At yun din yung pinaka-goal ng buhay. And He will direct you and crown your efforts with success. So yung success dito, hindi sinasabing automatic, intentional siya. At hindi pwedeng Diyos lang ang gagalaw. Ang ika-crown dito yung effort mo At ika-crown ng Panginoon ng tagumpay. So allow me to read the passage completely. Proverbs 3:6. In everything you do, put God first.
and He will direct you and crown your efforts with success. No? So napakaganda ho nung pagpapaunawa sa atin sa talatang yon. Ano yung mga nilalayo ng Panginoon at ano yung mga bagay na kinakailangan din nating igawad para ho yung improvement, yung victory, yung success, maranasan din po natin. Si Dennis Waitley, meron siyang magandang sinabi at itong quote na ito ang conclusion natin for this weekend. The results you achieve will be in direct proportion to the effort you apply. No? Yung resulta raw na iyong tatamasahin ay may kinalaman din sa pagtsatsaga, susumikap na iyong gagamitin. Tama naman, no? So the results you achieve will be in direct proportion to the effort that you apply. So sana po makita natin na talagang hindi lang basta effort, high effort, no? Optimum effort. Bigay po natin. At wala naman tayong pagsisisiyan in giving our best because the reward will be commensurate to the effort that you give. No? So yan po ay napaka-importante. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Inaanyayahan namin kayong makinig muli kay Pastor Jay Banzuelo sa Konektado, alas 11 ng umaga sa darating na Sabado. Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, Chief Executive Officer ng FEBC Philippines. Paminsan-minsan may mga bagay na magpapaalala sa atin kung bakit natin ginagawa ang ating misyon. Ngayong araw, isang kwento mula sa Davao City ang nais kong ibahagi sa inyo. Kilalanin natin ang isang matagal na nating tagapakinig ng 1197 DXFE, The Good News Radio, na ngayon katuwang na rin natin sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Ako po si Luis Miguel Castillo at ito ang The FEBC Report. Ako po si Julie Pangandayaday. Ang palayo ko is Joy. I listen to the XFE since high school. Sa program ni Ate Jean Balaga, yung Turning Point, yung mga sharing niya sa Word of God and encouragement niya doon, nakakatulong sa akin as a young person.